Welcome back sa ating mga balitang basketball. Sinabi mismo ni Pat Riley, mga idol, na itong si LeBron ay walang-wala bago siya sumama sa Miami Heat. Nako, napakabigat ng statement na ito galing mismo kay Pat Riley. Ayon ba mismo kay Pat Riley, mga idol, before he came to us, he was banging his head against the wall. Bago pa man raw pumunta si LeBron James sa kanila, ay pader na ang binabangga nitong si LeBron nung siya ay nasa Cleveland Cavaliers. Sa kanyang unang taon daw sa Miami Heat ay doon mismo tinarabaho ni LeBron James ang kanyang chemistry sa team. At marami rin naman ang nagsasabi raw na natagumpay itong Miami Heat sa pamamagitan ng kanilang tatlong star player na siyang nanguna sa team na iyon. At sila'y nagkaisa, kaya yun daw ang naging susi kung bakit nagkampiyon ang Miami Heat. Para sa akin naman dito nais ko lang na maging patas tayo dito sa istoryang ito. Dapat nating respetuhin kung ano man ang sinabi ni Pat Riley dahil yan mismo ang kanyang opinyon. Pero kung sa akin namang perspective ay dapat na magbigay galang pa rin siya kay LeBron at huwag niyang sabihin na walang-wala siya sapagkat malaki din po ang naitulong ni LeBron sa kanilang mga kampyonato. Kung walang LeBron, definitely hindi rin po sila makakapasok doon. Actually, give and take lang po ito. Kung walang LeBron, wala rin sila. Kung wala sina Dwayne Wade, Chris Bosh, wala rin po ito. So bilang isang player na naging parte ng kampyonato ay dapat nating bigyan ng respeto iyon. Pero gayon pa man, respeto rin po sa sinabi ni Pat Riley. Sa ibang mga balita naman, nagsimula na ang transitioning nitong si Mike Muscala bilang isang NBA player at ngayon ay assistant coach na. Siya ay sumali na nga sa Phoenix Suns assistant staff. Hindi na bago si Muscala sa head coach doon, na bago lang itong si Jordan Ut dahil nagsama na nga ang dalawang ito nung sila'y nasa Atlanta. Hindi naman maintindihan ni Bobby Portis kung bakit marami ang nagdududa sa kanilang kupunan. Ayon pa mismo kay Bobby Portis na bumalik sa Milwaukee Bucks pagkatapos na pumirma via free agency. Etong sinabi ni Bobby Portis, hindi ko maintindihan kung ano ba ang mali sa aming kupunan. Okay naman kami. Ang problema nga lang ay nagkakaroon ng injury yung aming mga pangmalakasang player. Pero kung healthy lang ay okay naman. Sa ngayon, mga idol, ay tiwala pa rin si Bobby Portis na sa kanilang kasalukuyang status ng kanilang mga players ay magkakampiyon pa rin naman sila sa NBA sa season na ito. Sa ating huling balita, mga idol, tatanggapin na nga ni Kuminga ang 7.9 million na qualifying offer ng Golden State Warriors sa kanya. Ngunit mayroong malaking pero. Yung kagustuhan ng Phoenix Suns at ng Sacramento Kings na humabol sa kanya at bigyan siya ng long-term deal na pwedeng umabot sa 90 million ay magbabago. Hindi porket na ganoon yung kanilang offer ngayon ay ganoon din po mismo ang kanilang ibibigay na offer para sa next season. Tandaan na magdedepende pa rin po ang susunod na offer ng sino mang team kay Kuminga base sa kanyang magiging performance sa season na ito. Kung sakaling hindi po magugustuhan ng Kings at ng Phoenix Suns ang performance ni Kuminga sa season na ito, posibleng bumagsak po ang kanyang value at magre-resulta sa pagbibigay ng maliit na kontrata kumpara sa kanilang orihinal na offer sa kanya. Sa madaling salita ay nakadepende lamang po kay Kuminga yung kanyang magiging kontrata sa susunod na season. Pwedeng maiwasan yan kung sakaling magre-request ng trade si Kuminga sa Golden State Warriors.